Tayo po'y pinalad na muling makakausap ang may tuturing na nating isa na sa mga suki ng ating programa. Ang isa po sa mga ikangay kabilang sa nagsusulong ng impeachment process. At isa po sa mga leader ng Kamara, ang chairman ng House Blue Ribbon Committee at Manila Representative Joel Chua. Kong Chua, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIC, LU Channel 23. Kong. Good morning po, sir. Hi, John and Drew. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Alright, lumabas po ang anggulong mamaya. Mamaya nga, di ba? Magpa-file ng kaso. Magpa-file ng kasong or reklamong kriminal ang mismong mister ni VP Sara na si Attorney Manases Manscarpio. At mukhang kabilang po ang kayo at ang ilang pang kasamahan ninyo sa House Justice Committee sa mga sasampahan ng reklamo. Ano pong reaksyon nyo dito, Kong Chua? Alam po ninyo, alam naman po ni Attorney Manases Carpio at ng kanyang mga abogado na ang mga miyembro ng Kamara ay may immunity from suit, lalong-lalo na kung ang kanilang ginagawa ay nasa committee level o sa plenaryo. Ito'y maliwanag na diversionary tactic lamang para ibahin ang naratibo. Dahil maliwanag po, isa lamang pong maliwanag hanggang ngayon ay hindi pa rin nila tinatanggi ang transaksyon na 6.7 billion na dumaan sa kanilang mga bank account. Po. So, ano man ang mangyari? Handa po ang inyong hanay sa mga hakbang na ito ng kampo ng ni Attorney Manscarpio, Kong? Ito kasing immunity na to ay hindi lang to nakapaloob sa ordinaryong batas. Ito po ay nakapaloob sa ating saligang batas. Kaya maliwanag no, na kami ay hindi po pwedeng kasuhan base sa nasabing probisyon ng saligang batas. Opo. Kung sa makatuwid, hindi ito makaapekto sa, kung di ako nagkakamali, tama ba? Last na itong mangyayari sa Wednesday, itong impeachment proceedings na ito? Opo, kami po ay nakapokus lamang sa aming gagawin at tuloy-tuloy lamang ang aming gagawin. Ang katotohanan nga niyan, pati po yung mga sinabi ni dating former Senator Trillanes, bakit yun? Hindi rin naman nila ginawang issue, no? So, samantalang meron din po dong issue tungkol sa magnetic lifter kung saan siya ay inaakusahan na naglabas nito. Kaya nga po, ito pong lahat ng ito ay maliwanag na para lamang lihisin ang totoong issue at ang totoong issue ay meron pong pumasok na 6.7 billion sa kanilang bank account ng mag-asawa at hanggang ngayon ay hindi pa po nila pinapaliwanag at tinatanggi. Alright. Nabanggit dito gusto ko lamang kayong hingan ng reaksyon dahil sinasabi dito may mga paglabag kayong na nagawa, in particular Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, Kong Chua. Unang-una po maliwanag po sa Bank Secrecy Law na ang bangko po ay bawal na maglabas ng mga data nila kung maliban na lamang tuwing impeachment proceeding. Pangalawa, ito pong nilalabas namin ay hindi naman po bank account. Ang nilabas po dito ay report po ng AMLAC, mga covert transaction at saka mga suspicious transaction. So, maliwanag po na wala pong paglabag. At dito naman po sa AMLAC, ito po ay bunga po ng subpoena ducis tecum na inilabas po ng Kongreso. So, maliwanag po na wala po talagang batas na nilalabag dito. Alright. Kung by Wednesday, tama ba? Bubuksan na ba ang nilalaman? Makikita na ba natin ang nilalaman nitong ilang bang box yun? 2 box ba yun na sinasabi? Yung BIR na yung records na yan by Wednesday ba, Kong? Hindi pa po tayo sigurado kung bubuksan dahil ito po ay i-raise pa ng ating chair sa mga miyembro. Ito po ay pagbobotohan.
bagamat marami ang nag-aalinlangan, pero for purposes na makausad na itong impeachment, ay siguro maganda ito ay pag-usapan din namin muna bago ito buksan. Right. Chua, with your indulgence, hindi pa ba sapat itong mga nabunyag para ika nga idiretso na sa Senado itong proceeding na ito para magtuloy-tuloy na as trial? Well, insofar as yung confidential fund at saka yung ill-gotten wealth are concerned, hindi pa naman po ito po tapos na at ito ay kanilang hindi pa tinatanggi at nire-rebat. Pero meron pa po isang ground na natitira at ito nga po yung threat o yung destabilization. So yun naman po ang tatalakayan namin at pag-uusapan ngayong darating na Wednesday. Doon po nakafocus yung pag-iimbita nyo kay NBI Director Matibag. Opo, Apo? dun po. Dahil po ito ay sa kanilang investigasyon na ginawa, makaraan po ang pagbabanta ng Vice Presidente. Right. Segue ko lang ng konti, again, pero related pa rin. Dahil mukhang tumakbo na naman or nagpasaklolo na naman sa kataas-taasang hukuman itong ilang mga abogado. At binabanggit na mukhang may mga pag-abuso na ang inyong hanay sa sinasagawa niyo impeachment proceedings sa Kong Chua. May nararamdaman po ba kayong paglalabas ng anumang kautusan mula sa Supreme Court? Committee on Justice ay magtutuloy-tuloy lamang sa kanilang aming pagdinig hanggat wala pong TRO na nilalabas. Ito pong kanilang mga fina-file na mga petisyon sa Korte Suprema, isang maliwanag lamang na indikasyon na sila po ay may tinatago at may ayaw na ilabas. Kaya kasi kung sila naman po ay wala naman po talagang ginawa, bakit hindi po nila harapin ang Committee on Justice at ipresenta dito ang kanilang mga ebidensya? Bakit po hindi sila umaattend? Bakit po ang takbo nila lagi ay sa Korte Suprema para pigilan ang aming committee hearing? Alright, binabanggit din po with your indulgence sa Kong Chua na kaya hindi dumadalo, mukhang ang kanilang iniintay is yung proper forum na mukhang Senado na. Senado na, iakyat na doon. Well, inaasahan po namin, pag aksampa sa Senado, lahat po ng mga aligasyon sa kanila ay kanila pong mga mairibat. Alright, so hindi na inaasahan ho ba ninyo na hopefully no kung hindi na mauulit yung nakaraan na talagang pumasok na yung Pumasok ang Supreme Supreme Court. Court, di ba? Hindi meron ho ba tayong ganong Mukhang injunction lang hinihintay. injunction ang hinihintay, Kong? Kong. Alam po ninyo, pagkaraan ng netong mga nakaraang hearing, napakahirap pong pigilin nito dahil maliwanag po sa taong bayan at ang usapin po na pinag-uusapan dito ay pondo po ng taong bayan, accountability. Hindi po nila pondo to, ito po ay pondo ng mamamayan. Kaya nga po tinatanong po natin dito, saan po napunta yung confidential fund? Bakit po ganyang kalaki ang kanilang pera na pumasok sa kanilang bangko? Saan po ito galing? Ito po ba ay galing sa maayos at sa malinis na paraan o ito po ay galing sa pondo ng bayan? Pero kayo po ba'y kumpiyansa, Kong Chua, na halimbawa ay magtutuloy-tuloy sa Wednesday? Mukhang huli ng pagdinig po ba yun? Or huling hakbang na po ba yun, Kong Chua? Kung ito po ay matatapos na sa Wednesday, yung last na grounds namin at wala na pong mag-raise ng mga ibang miyembro ng Kongreso na i-recall ang ilang mga testigo o meron pang nais silang hingin na testigo na umapira, ay magtutuloy-tuloy na po kami sa botohan. And after ng botohan, diretso na ba yung transmittal nito sa Senate, Kong Chua? Pagkatapos po ng botohan, gagawa po ng committee report at again, ito po ay kailangan i-adapt ng mga miyembro ng Kamara ng Committee on Justice. Pagkatapos po niyan, ito po ay babagsak sa plenaryo para pagbotohan by a one-third vote. At Alright. pag ito po ay nakakuha po kami ng one-third vote, saka po ito isasampa sa Senate para po sa kasama po ang articles of impeachment. Alright.
O more or less, ilang mga araw o linggo May ang time, ating ano ba tinitingnan? tayo? May time frame ba dyan? Time frame tayo dyan, Kong? Kong? Ako po nakikita ko siguro mga dalawa, pinakamatagal ng 3 linggo. Bago magsona. Hindi, matagal pa pala. Mata- ang oh, sona. Bago matagal po pa may... ang Babalik pa pala kayo, bago po no? ito Balik session pa kayo, no? Opo. By next week po, Monday, ang balik session po namin, May 4, siguro po after po nun, mga 1 linggo pa para po mapagbotohan sa plenaryo. Unless kung wala mga changes sa Kamara, sa Congress, Kong Joel, hindi ho ba wala ho bang magiging delay kung magkaganon? Wala naman po ako nakikitang delay dahil lahat naman po ay nasa tamang oras naman po yung aming hearing. Alright. First, yung mga huling binabanggit, laging hindi nawawala yung anggulong pinopolitika nyo lamang sila, Kong Chua. Sa nakikita po natin na usapin, no, hindi po ito politika. Usapin po ito ng accountability. Alright. Okay, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating, lalo sa mga kababayan natin na naghihintay ng update dito sa proceeding na ito sa mababang kapulungan, Kong Joel. Kami po, dito po sa bilang miyembro po ng Committee on Justice, kami po ay wini-welcome pa rin po natin ang respondent, ang ating Vice Presidente, na ipresenta niya ang lahat ng mga dokumento o kanilang ebidensya na sinasabi nila na sila ay walang kinalaman dito sa mga usapin ng confidential fund. Ito'y welcome pa rin hanggang sa kahuli-hulihang committee hearing, which is ngayon pong darating na Wednesday. So pagkatapos po niyan ay base po sa mga ebidensya na nakalap po namin sa parehas po sa complainant at sa respondent, doon po kami magbabase ng determination ng probable cause. Alright, with that, Kong Chua, maraming salamat sa pagkakataon, and from time to time, maabalahin ka namin for update Salamat po, Kong. Thank you, sir. Ingat po, good luck po. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Okay, Salamat good po, morning. sir. Good morning din. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si House Blue Ribbon Committee Chairman at Manila Representative Joel Chua.